kabayan, welcome sa aking munting YouTube channel. Yan, saka niyo ako maglakad papunta ng Office Works. May bibilin tayong gamit sa Office Works. Yan, lakas ng hangin. Oh, malamig pala. Malamig. Bali makulimlim ang panahon ngayon. Pero yung singaw ng semento medyo mainit kasi kanina maaraw. At ang oras nga pala ngayon ay ano oras na ba? 2:39 ng tanghali. Yan, mainit yung singaw ng semento. Kahit paano naiibsan yung ano, yung lamig. Bale, dito tayo naglalakad ngayon sa Queen Elizabeth Park. At ayun nga ang Manning River sa tayo madalas naglalakad kapag papunta ng town. Kapag naisipan natin maglakad papunta ng town, dito tayo nagdadaan. Kasi yan, bihira ang tao rito. At kapag maaraw naman, dito kahit paano may silong ka, may mga puno na pwede kang, or may mga puno na sasangga, sasalag sa sikat ng araw kapag dito ka dumaraan. Ramdam talaga ang lamig. At mukhang mataas ang level ng tubig ngayon, parang high tide yata. Mukhang high tide nga yata mga kabayan. Hindi ako sigurado meron yung gamit na bibilhin ko dun sa may Office Works, pero sana merong available. Bibili ko dun ng homeboard kung merong available. Meron na ako nakita kanina sa Big W, kasi galing ako ng Big W kanina. Meron na ako nakita doon, hindi nga lang kulay itim. Kailangan ko yung kulay puti kasi may project tayo. Gagawa tayo ng storage or shelf para sa ating mga kinukolektang die-cast car. Yes mga kabayan, nagkukolekt tayo ng die-cast car. Lamig. At ayun nga, mapapansin nyo, bihira ang tao rito. May nakasalubong lang tayo kaninang naka electric bike, tapos merong nauna sa ating dalawang mag-asawa yata yan. So bihira ang tao dito kapag ganitong oras. Madalas umaga at hapon maraming naglalakad dito at saka jogging, bisikleta, yan, mga nagbibisikleta meron din. Nilakad ko na lang kasi hindi naman ganun kalayuan kumpara sa Tare Central. Kapag doon kasi, pag nilakad mo mula sa apartment ko papunta ng Tare Central, mga 20 minutes din siguro. Pero dito kasi ilang minutes na ba? 4
4 minutes na tayo. So siguro mga 15 minutes din. So hindi lang pala 20 minutes yung Tare Central. Siguro mga 30 minutes. Depende rin sa lakad mo. Pero yung pupuntahan kasi natin, paglabas natin dyan sa may dulo na itong, actually hindi pa siya dulo, doon sa may banda na yun, yung may parang ano ba yung tawag dyan, waiting shed, basta yun sa shed na yun. Paglagpas lang natin ng bahagya dyan, kakanan na tayo, tapos lalabas tayo ng main road, tapos tatawid tayo ng kalsada kasi nasa kabilang side yung spotlight, hindi spotlight, office works. Tindahan siya ng mga gamit sa opisina. Pero may mga ibang product din silang binibenta. Meron din yata silang mga grocery doon, tapos mga gamit sa pag-travel. Yung ating ginamit na tawag dito, luggage, nung nagbakasyon tayo sa Pilipinas, doon natin nabili. Yan, merong Magpie, oh. Magpie. So balik dito, kakanan na tayo dito. Usually kasi dumidiretso pa tayo kapag papunta ng town o Tare Central. Ito yung sinasabi kong shed. So yan, meron tayong masasalubong na nag-walking, may kasamang doggy. So dito, kakanan na tayo dito, tapos tatawid tayo ng kalsada. Yan, medyo nagpapakita yung araw. Yan, sumikat yung araw. Kahit pa paano naibsan yung naibsan yung lamig. So dito na tayo, didiretso na tayo. Hindi na tayo nagpang-abot ni Doggy. Si Doggy, nakakamiss rin talagang mag-alaga ng aso. Namimiss ko yung mga dating inalagaan kong mga aso sa Pilipinas. Yun nga lang, wala na, pumanaw na sila lahat. Pumanaw na lahat yung mga inalagaan kong aso sa Pilipinas. At yun nga, nakakamiss yung mga alaga ko dati. So ayan, ito na, main road na to. Kaya may nakikita yung dumaraan ng mga sasakyan. At meron nga dito maliit na maiksing tulay. Iyan, tumitindi ang sikat ng araw. So bale, ito Cindy Tools. Tapos meron siyang katabing tindahan ng mga speedboat. Tapos yung katabi na is yung pupuntahan natin, office works. Ito, service center ng kasa ng motorsiklo, Honda. Tare Motorcycles, Honda. So yan, di ko kinat yung video, tuloy-tuloy lang. Pero baka sa
store mismo baka hindi tayo mag-record madalas kasi baka masita tayo. Bali yan na, office works. Tatawid tayo dito sa kalsada. Malayo pa. Tawid. So, dito na tayo. Mga 10 minutes. Narating tayo ng 10 minutes. Best price beat guarantee. So yan, i-off ko muna yung camera. At yung mga kabayan, hindi pa natin nakikita yung foam board, pero nakita natin tong ruler at kakailanganin din natin to. Pero kailangan ko muna makita yung foam board para malaman ko kung gaano ka yung size ng foam board. So hanapin muna natin yung foam board. At ayan mga kabayan, nakita na natin yung mga foam board nila. At ito nga yung white na foam board. Yun nga lang, may kamahalan compared sa Big W. $5 lang yung nakita ko kanina sa Big W. Dito 12. Itong malaki 17. Itong malapad. Yun nga lang kasi walang available na kulay puti doon sa Big W kanina. Pero ito yung pinaka magandang maganda yung size. Sakto na to. Kaso kailangan pa natin ng marami. Bagay magta-try pa lang naman ako. Magdi-DIY pa lang naman din ako. So hindi pa natin kailangan ng marami. At ayan kabayan, tapos na tayo mamili sa office works. At ito nga yung mga pinagbibili natin. Balik kumuha ako ng dalawang foam board, pero di ako sigurado kung kakasya na yung dalawa. Pero malalaman natin kapag naumpisa na natin yung project natin. Bali ayan, kumuha tayo ng cutter, lapis, eraser, tapos glue, tapos itong metal ruler. So kailangan talaga natin to sa ating project. At gumastos nga tayo ng $51 dito pa lang sa mga gamit na to. At dahil nga wala tayong ang tawag dito, sasakyan, yan, maglalakad tayo, bit-bit natin itong mga pinamili natin. So kailangan natin tumawid sa kabila. Kailangan natin tumawid sa kabila. At doon ulit tayo dadaan sa tabing ilog. Mas safe tayo doon. At ayan mga kabayan, dito na ulit tayo sa Queen Elizabeth Park. Yan, may tatlong wild duck. Yan o, sa gilid. Bali kanina nung nagtitingin ako nitong foam board,
Meron tayong nakitang kabayan, si Doc, doktor dito sa Tari, Pilipino. So dahil nga hindi nila alam na nagbablog tayo, so tinago natin yung camera. Nahiya ako pag merong kapwa Pilipino na nakakitang nagbi-video tayo. At buti na lang, ayan, kumilimlim na naman. Natabingan na naman ang haring araw. At ayan, meron na kaagad nakalitaw na kaagad yung buwan. Andyan na kaagad yung buwan. Medyo malamig pa rin, pero hindi kagaya kanina nung paglabas natin, kasi kanina masyadong malakas yung hangin, pero ngayon bahagya na lang. Isang kagandahan pag dito tayo dumadaan, yan, maririnig mo lang mga huni ng kuliglig, huni ng ibon, tapos yung may ingay na tambutso ng sasakyan maabot pa rin hanggang dito. Pero yun nga, bihira na ang taong naglalakad dito kapag ganitong oras. Tagal ko rin doon sa Office Works, kasi niisip ko pa kung ano yung mga kakailanganin kong gamit, kasi hindi naman ako naglista. Hindi ako mahilig maglista ng mga bibilhin kapag namimili. So ang pinakapakay talaga natin kaya tayo nagpunta doon is itong foam board. Nga lang nung nandun ako, doon ko na realize na kailangan ko rin pala ng mga gamit, gaya nung metal ruler. Ay! May nakalimutan pala ako. May nakalimutan ako. Yung cutting board. Nakita ko na yung kanina, kasi sabi ko babalikan ko na lang kapag nakita ko na tong foam board. Yun nga lang, nawala naman sa isip ko. Pero medyo may kamahalan din kasi. $50 yung pinakamalapad. Tapos yung mas maliit ng bahagya rito, nasa 20 plus yata. So yan, may mga kasalubong tayo nagbibisikleta. Hello. Hello. Yun nga pala yung nakakalimutan ko, yung cutting board. Kasi wala tayong pagpapatungan ng nitong ang tawag dito, foam board kapag kinat na natin. Pwede naman doon sa lamesa sa kusina, yun nga lang magagasgasan. Tatagos doon yung yung cutter. Dapat talaga merong cutting board. Yun yung nakakalimutan ko. Ay, so baka di ko pa maumpisan to. Pero manonood muna ako ng may pinapanood kasi yung video sa YouTube, dito sa YouTube, kung paano nga gumawa ng die-cast car storage shelf. So papanoorin ko muna ng paulit-ulit yung kanyang video para makuha natin yung tamang paggawa at yung measurement pati. Baka mamali tayo ng cut, sasablay tayo, sayang naman yung bili natin. Ang mahal kumpara dun sa sa Big W.
halos sobra sa kalahati yung ano, yung presyo. Yung nakita ko dito sa Big W kanina, $5 lang mahigit. Pero dyan nga, magkano to? $12 ang isa. So gumastos ako sa foam board pa lang, $24. Eh nadagdagan pa yung mga gagamitin natin. So umabot nga ng $51 yung nagastos ko. At mayroon pa tayo nakalimutang bilhin sa mga gamit natin. Yung nga, cutting board. So papatak din sana ng mga 70 plus yung magagastos. Pero kahit pa paano yung mga ibang binili natin, hindi lang naman isang gamitan, magagamit pa rin natin sa maraming pagkakataon. Gaya yung ruler, cutter, saka yung glue. Tapos yung nabili nating lapis, 3 piraso na. Wala pang $1, $1, wala pa. Tapos bumili rin tayo ng isang eraser, 50 cents lang yata. Meron doon kanina eraser na 3 pack, kaso $3. Kaya nagtanong ako doon sa isang stop doon kung meron bang available na 3 piraso lang. Kasi hindi naman natin kailangan ng marami sa pambura. Yung isa lang, matagal na natin magagamit yun. Yan, lumalakas yung hangin. Kaya pati yung alon lumalakas din. First time ko magdi-DIY ng diecast car storage for shelf. Sana lang di tayo sumablay. Kasi yung bibili ko ng gawa na nasa 100 plus, wala pang di pa kasama yung shipping fee. Meron ako nakita kanina eh, 109 yata yung presyo. Tapos shipping fee 12. So pina natin mga 120 mahigit yung presyo. Pero yun naman wood type siya, hindi ganito. Meron din naman yung mga acrylic, kaso mas mahal na, tapos may shipping fee pa. May namimingwit oh. May namimingwit. Dito tayo nagpa-practice na magpalipad ng drone dyan sa baba na yan. Kaso ngayon hindi tayo pwede magpalipad, mahangin masyado. So ayan, malapit na rin ako sa apartment. At dito na lamang din tatapusin itong video mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. Dito ko na lamang tatapusin ang video. Maraming salamat sa panonood. See you in the next one. Bye!